GMRC 4, Quarter 4, Week 1. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, pagpapahalaga sa mga kasaysayan ng lugar na nagpapaunlad at nagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki ng sariling nasyonalismo. Para sa balik-aral, hatiin ng klase sa 3 pantay na pangkat o grupo. Random na pangalanan ang isang grupo bilang Luzon. Ang ikalawang grupo ay Visayas at ang huli ay Mindanao. Mag-isip ang bawat pangkat ng mga paraan kung paano hihikayatin ang sino mang miyembro sa 2 pangkat na lumipat sa kanilang pangkat. Maaaring ipagmalaki o ibida ang sariling lugar sa pamamagitan ng pagsasabi na kilala ang kanilang lugar bilang isang makasaysayang lugar, o sabihin ang katangi-tanging mabuting gawi ng pamayanang kinabibilangan o pagsasabi ng mga kilalang kabayanihan ng mga Pilipino sa kanilang lugar o magagandang gawi ng kanilang pamayanan o masasarap na pagkain at tanawin at iba pa. Pangalan ng lugar ng aking pangkat? Maganda lumipat sa aming lugar dahil sa hudyat ng guro ay isisigaw, lumipat ang gustong lumipat. Pagtatala ng ginawa ng mga mag-aaral. Bakit ka lumipat ng ibang lugar o nanatili sa iyong lugar? Lahat ng lugar sa Pilipinas ay makasaysayan at ang lahat ng Pilipino sa buong sulok ng bansa ay may mabubuting gawi. Magtatalaga ang inyong guro ng 6 na mag-aaral sa bawat dialogong ito. Gumawa ng pagtatanghal sa harap ng klase. Mag-aaral 1, anong lugar sa Pilipinas ang pumuputok? Ano? Alabang-bang-bang. Anong lugar sa Pilipinas ang maraming bawang? Ano? Zamboanga. Knock-knock. Who's there? Bohol. Bohol who? Bohol New World. Saang lugar sa Pilipinas ang malungkot? Saan? Edi, Sulu. Anong lugar sa Pilipinas ang konti lang dati? Saan? Di ko maintindihan yan. Konti lang dati, Laguna. Ano sa Filipino ang what's your nationality? Ano? Ano ang nasyonalismo? Nasyonalismo ang lilinangin nating pagpapahalaga ngayong linggo. At bibisita tayo sa iba't ibang makasaysayang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya tara na at simulan ang ating aralin. Kaugnay na paksa bilang isa, ugnayan sa pagitan ng turismo at pambansang pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay kilala sa mundo ng turismo. Bukod sa mga nagagandahang tanawin at destinasyon, kilala ang Pilipinas sa mga panlalawigang pagdiriwang ng kapistahan katulad ng sa Davao City, Aklan, Baguio City, Cebu at Quezon. Atin ang gawin ang gawain bilang 2. Makukulay na kapistahan ng lalawigan. Layunin, malilinang ang kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Narito ang panuto. Gawin ang sumusunod. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito ayon sa mga kilalang kapistahan nito at sabihin ang mga mabubuting gawi ng kanilang lalawigan. Ang Kadayawan Festival ay isang pagdiriwang na tradisyonal na pinagsasama-sama ang mga katutubo at mga residente ng Davao upang ipagdiwang ang masaganang ani at ipakita ang pagkakakilanlan ng mga lokal na komunidad.
Anong mabuting gawi ng mga taga Davao ang pinapakita ng Kadayawan Festival? Tama, pagsasama-sama ng mga katutubo at residente. Ang ati-atihan ang pinakamatandang pagdiriwang sa Pilipinas. Ang tradisyonal na kaganapang ito ay ipinagdiriwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas ng mga sinaunang katutubo sa bansa at pinarangalan rin si Santo Niño, ang sanggol na si Jesus. Nagaganap ang pagdiriwang sa lalawigan ng Aklan sa isla ng Panay. Anong mabuting gawi ng taga-Aklan ang pinapakita ng Ati-Atihan Festival? Tama, pagdiriwang ng sinaunang katutubo, pagpaparangal sa Santo Niño. Ang Panagbenga Festival, madalas na tinatawag na Baguio Flower Festival, ay isang buwang pagdiriwang na karaniwang tumatagal mula Pebrero hanggang Marso. Ito ay itinatag noong 1996 bilang isang paraan upang mapalakas ang turismo at aktibidad ng ekonomiya sa Baguio City. Ang kaganapang ito ay naging isang makabuluhang kultural na selebrasyon na hinihimok ang mga bisita sa buong mundo upang saksihan ang Grand Float Parade at mga street dancing competition nito. Ano ang mabuting gawi ng mga taga Baguio ang pinapakita ng Panagbenga Festival? Mahusay, isang buwang pagdiriwang, pagpapalakas ng turismo, paghahanda sa float parade, at street dancing competition. Ang pistang Sinulog Santo Niño ay isang taunang kultural at relihiyosong pista na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu at nasa lungsod ng Cebu ang sentro ng aktibidad. Itong pista ang sentro ng mga Kristiyanong pagdiriwang kay Santo Niño sa Pilipinas. Anong mabuting gawi ng mga taga Cebu ang pinapakita ng Sinulog Festival? Tama, paghahanda sa pista, pagpapahalaga sa kultural at relihiyosong pista. Ang Pahiyas Festival ay isang harvest festival sa Pilipinas na nagaganap taon-taon bilang parangal sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Tuwing ika-15 ng Mayo, pinalamutian ng mga taga-lalawigan ng Quezon ang kanilang mga bahay ng iba't ibang prutas, gulay, bulaklak at iba pang ani, kadalasan na may istilong disenyo na kaakit-akit. Anong mabuting gawi ng mga taga Quezon ang pinapakita ng Pahiyas Festival? Mahusay, pagpaparangal sa patron at pagpapalamuti ng tahanan. Piliin ang tamang sagot. Anong buwan ginugunita ang Kadayawan Festival sa Davao City? Ang kasunod na buwan nito ay simula ng Burr months. A. Setyembre, B. Hunyo, C. Oktubre, D. Agosto. Pangalawa, anong pangunahing layunin ng Ati-Atihan Festival sa Aklan? A. Ipagdiwang ang pagdiriwang ng kasaysayan ng mga sinaunang tribo sa Aklan. B. Ipagdiwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas. C. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at musika. D. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga sinaunang ritual ng mga Aklanon. Pangatlo, anong buwan ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival sa Baguio City? A. Pebrero, B. Abril, C. Mayo, D. Enero. Pang-apat, ano ang pangalan ng pista sa Cebu na karaniwang tinatawag na Sinulog Festival?
A. Pista de Mayo, B. Pista ng Nazareno, C. Pista ng Santo Niño, D. Pista ng Quiapo. Anong uri ng kaganapan ang karaniwang ginaganap sa Pahayas Festival sa Quezon? A. Isang relihiyosong prosesyon na nagpaparangal sa isang patron. B. Isang pagdiriwang ng pasasalamat para sa masaganang ani. C. Isang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. D. Isang kompetisyon para sa pinakamahusay na tradisyonal na kasuotan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang D, pangalawa B, pangatlo A, pang-apat C, at panglima ay B. Ano ang iyong ginagawa o ambag kapag nagdiriwang ng pista o may mahalaga at makasaysayang pagdiriwang sa inyong lugar? Narito ang maaaring maging kasagutan. Kapag may pista o mahalagang pagdiriwang sa aming lugar, ako ay nag-aambag sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad tulad ng pagsasalo-salo, pagsuporta sa mga lokal na produkto, at pagtulong sa mga gawain tulad ng paglilinis at pagpapaganda ng aming komunidad. Mahalaga sa akin ang pagpapakita ng pagmamahal sa kultura at tradisyon ng aming bayan. Kaya't laging nais kong maging aktibo at makiisa sa mga kaganapan upang mapanatili ang makulay na kasaysayan at kultura ng aming lugar. Kaugnay na paksa bilang 2, makasaysayang mga lugar sa Pilipinas at ang mga sama-samang pagpapahalaga at mabuting gawi ng mga lokal nito. Ilan sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas ay ang Cavite, Leyte, Maynila, Bulacan, at Bataan. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito at sabihin ang kanilang mabubuting gawi. Gawain bilang 3, makasaysayang lalawigan sa Pilipinas. Layunin, mapapahalagahan ang iba't ibang makasaysayang lugar sa Pilipinas. Panuto, basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito at sabihin ang kanilang mabubuting gawi. Ang karakol ay isang relihiyosong prosesyon, sayaw na ginaganap tuwing pista sa Cavite. Ito ay sinasaliwan ng katutubong musika na tinutugtog ng live marching band o recorded music. Sa sandaling mailabas ang imahen sa simbahan, nagsimulang magsayaw ang mga tao ng buong puso. Ito ay nagpapakita ng kanilang taus-pusong debosyon at pagmamahal sa Birheng del Pilar o kilala sa tawag na Nana Pilar. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga Cavite? Mahusay, pagdiriwang ng pista, relihiyosong pagsasayaw, at pagmamahal sa patron o santo. Maraming mga tao sa Leyte ang waray o katutubong pangkat ng Pilipino sa Samar at Leyte. Ang waray ay mga taong nagpapanatili ng katutubong paniniwala at pinapangalagaan ang karamihan sa kanilang mga alamat mula pa noong panahon bago pa dumating ang mga Kristiyano. Ano ang mabubuting gawi ng mga waray o mga taga-Leyte? Tama, pagpapanatili ng mga paniniwala, pangangalaga ng mga alamat. Ang mga taga-Maynila ay kilala sa kanilang kababaang loob at sa mabuting pakikitungo sa kabila ng mga paghihirap at problema sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bihira kang makakita ng nakasimangot at madalas ay sila ang unang nagsisimula ng isang masayang pag-uusap. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga-Maynila? Tama, nakakapagsalita at nakakaintindi ng Ingles, may kababaang loob at mabuting pakikitungo, hindi sumisimangot.
unang nagsisimula ng isang masayang pag-uusap. Ang Bulacan ay kabilang sa mga pinaka-progresibong lalawigan sa Pilipinas. Ang mga mamamayan nito, ang mga Bulakenyo o Bulakenyo, ay mataas ang pinag-aralan at masipag. Ang lalawigan ng Bulacan, Pilipinas ay isang uliran at mapayapang komunidad. Ito ay isang kanlungan para sa negosyo at pamumuhunan. Ano ang mabubuting gawi ng mga Bulakenyo? Mahusay, nag-aaral, masipag, dedikadong gobyerno. Ilang nayon sa baybaying kapatagan ng Bataan ay umuunlad na mga komunidad nang matagpuan sila ng mga misyonerong Espanyol noong 1570. Ang mga baybayin ngayon na ito ay pinaninirahan ng mga katutubo na karamihan ay mangingisda at magsasaka. Ang Bataan ay kabilang sa mga unang lalawigang nag-alsa laban sa paniniil ng mga Espanyol. Sina Pablo Tecson at Tomas del Rosario ay naging prominente sa Malolos Convention noong 1898 at naging instrumento sa pagtiyak na ang mga Pilipino ay nagtatamasa ng kalayaan sa relihiyon. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga-Bataan? Tama, pangingisda, pagsasaka, pag-aalsa laban sa paniniil ng banyaga. Piliin ang tamang sagot. Ang pagiging malaya ay tanda ng matatag na nasyonalismo. Saang lugar sa Cavite naganap ang pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Rizal Park, B. Magellan's Cross, C. Aguinaldo Shrine, D. Fort Santiago. Ang pagtupad ng mga pangako ay isang mabuting gawi. Saang lugar tinupad ni General Douglas MacArthur ang pangako niyang I shall return? A. Dambana ng Kagitingan, B. Mactan Shrine, C. Corregidor, D. Leyte Landing Memorial. Ang pag-aalay ng buhay para sa bayan ay isang pagpapahayag ng nasyonalismo, saan binitay ang Gumburza o ang tatlong paring martir. A. Fort Santiago, B. Rizal Park, C. EDSA Shrine, o D. Biak na Bato. Ang pagtitipon ng mga pinuno ng bansa ay isang makasaysayan na kaganapan. Saan naganap ang pagtitipon o kongreso ng Malolos? A. Simbahan ng Barasuin, B. Leyte Landing Memorial, C. Aguinaldo Shrine, D. Rizal Park. Ang mga taong may mabuting gawi ay magigiting. Saang probinsya o lalawigan makikita ang dambana ng kagitingan? A. Cebu, B. Bulacan, C. Bataan, D. Cavite. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang C, pangalawa D, pangatlo B, pang-apat A, at panglima ay C. Babalik ka rin. Magbigay ng isa o dalawang lugar na iyong napuntahan na nais muling balikan. Bakit mo ito babalikan? Kaugnay na paksa bilang 3, mga mabuting gawi ng mga makasaysayang tao sa sariling pamayanang kinabibilangan. Nosy Balasi. Kapag pinag-uusapan ang makasaysayang tao, mga bayaning sina Jose Rizal ang unang pumapasok sa isip. Ibinahagi ni Midel 2023 kung sino ang makabagong bayani sa ating panahon ngayon, mga overseas Filipino workers, ang delivery riders, mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers, mga bombero, opisyal ng pulisya, tauhang militar,
voluntaryo at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers. Gawain bilang 4. Mga bayani ng kasalukuyang panahon. Layunin, mapapahalagahan ang mga ginagawa ng moderno at bagong bayani ng Pilipinas ngayon. Panuto, ipakita ang kanilang mga naging mabuting gawi ayon sa iyong binasa. Overseas Filipino workers. Sa Pilipinas, naging bahagi na ng kultura ang palaging pagbibigay, importansya at pagpapakita ng malaking halaga sa mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya naman, may mga taong handang pumunta sa ibang bansa at iwanan ang kanilang mga pamilya upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Kadalasan, sila ay nagbibigay ng pinansyal na kontribusyon sa mga mahalagang kaganapan, tulad ng piyesta sa kanilang sariling bayan. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga overseas Filipino workers? Tama, pagbibigay importansya at pagpapakita ng malaking halaga sa mga pamilya. Pagpunta sa ibang bansa upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Delivery rider. Dahil COVID-19, ang mga quarantine sa panahon na iyon ay kailangang mayroong handang kumilos para sa lahat. Tulad ng mga paghahatid ng pagkain sa panahon ng pandemic at mga nabili sa online market. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga delivery riders sa iyong komunidad? Mahusay, laging handa kumilos, paghahatid ng pagkain sa panahon ng pandemic at mga nabili sa online market. Manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers. Sa panahon ng epidemya, ang mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan ay ang pinakakinikilalang mga bayani na tumutulong sa lahat na lumaban para sa kanilang buhay habang nalalagay sa panganib ang kanilang sariling kalusugan. Ang mga nurse, doktor at iba pang tauhan ng kalusugan sa maraming sektor ay lumalabas na pagod, lalo na sa panahon ng COVID-19, na humipo sa halos lahat ng kabahayan. Madalas silang kulang sa tulog at dehydrated para lamang magsilbi sa buhay ng mga tao, sa halip na magpahinga kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kanilang mga araw ng pahinga, pinili nilang harapin ang panganib upang matupad ang kanilang hilig at ipahayag kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho, pati na rin ang mga tao sa pamayanang kinabibilangan na nangangailangan sa kanila. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers? Mahusay, pangangalaga ng pangkalusugan, pagsisilbi sa buhay ng mga tao, pagpiling harapin ang panganib upang matupad ang kanilang hilig at ipahayag kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho, pati na rin ang mga taong nangangailangan sa kanila. Bumbero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar. Higit pa rito, ang mga tauhan ng pulisya at militar ay itinuturing na mga modernong bayani, dahil sila ay naglilingkod at nagbibigay ng kaligtasan at mga pangangailangan para sa lahat sa ating komunidad, lalo na sa pagsubaybay sa lahat ng dumadaan at pumapasok. Sa mga hangganan ng iba't ibang bahagi ng bayan, ang ilang mga tao ay tumatanggap ng mga utos sa paglilipat at kailangang maghintay ng ilang buwan bago nila mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pa banggitin ang panganib na kanilang tinatakbuhan sa tuwing makasalubong nila ang mga rebelde at kriminal. Dagdag pa rito, ang ating matatapang na bumbero
ay patuloy na tumutugon sa mga tawag para sa serbisyo. Lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang trabaho. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga bumbero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar? Tama, paglilingkod at pagbibigay ng kaligtasan at mga pangangailangan, pagsubaybay sa lahat, pagtanggap ng mga utos sa buhay, pagtugon sa mga tawag para sa serbisyo, at pagpapahalaga sa kanilang trabaho. Voluntaryo at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagturo sa mga indibidwal ng maraming aral, kabilang ang kung paano pahalagahan ang lahat ng bagay gaano man kaliit. Tinuruan din nito ang mga indibidwal na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag at sa patuloy na pagpapanatili ng positibong saloobin sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nakahanap ng mga malikhaing pamamaraan upang maibigay ang mayroon sila sa mga higit na nangangailangan. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga voluntaryo at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers? Tama, pagpapahalaga ng lahat ng bagay, gaano man kaliit, magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, pagiging matatag, pagpapanatili ng positibong saloobin sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Pagtapat-tapatin ang tamang sagot. Iugnay sa ikalawang hanay ang mga karaniwang sinasabi ng mga bagong bayani ng ating panahon ngayon sa unang hanay. Unang hanay, delivery po. Ito po ang mga gamot. Lilinisin po namin ang kapaligiran. Miss na kayo ni tatay. Sumunod po tayo sa batas para iwas sunog, krimen at digmaan. Para sa ikalawang hanay, overseas Filipino workers, mga delivery rider, mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers, mga bumbero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar, mga voluntaryo, tagapaglinis at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang B, pangalawa C, pangatlo E, pang-apat A, at panglima ay D. Alin sa mga bagong bayani ang pipiliin mong maging pagkatapos mag-aral? Bakit ito ang iyong napili? Atin nang gawin ang gawain bilang 5. Iba't ibang kultura sa Pilipinas. Layunin, mapapahalagahan ang ganda ng iba't ibang kultura sa Pilipinas. Panuto, itugma at ilarawan ang mga sumusunod na kultura ayon sa listahan sa ibaba. Isulat ang tamang titik, sapat lang. Iba't ibang kultura sa Pilipinas. Kultura ng Ilocano, Tagalog, Bicolano, Bisaya, at Muslim. Mga pagpipilian. A. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang mga isla ng Cebu, Bohol, at Panay. Kilala ito sa mga tradisyonal na pagdiriwang, tulad ng Sinulog Festival sa Cebu at Ati-Atihan Festival sa Aklan. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon Island at kilala sa tradisyonal na paghabi at palayok. Gayon din sa lutuin nito na nagtatampok ng mga pagkaing tulad ng bagnet at pinakbet. Ito ay naiimpluwensyahan ng mga tradisyon ng Islam at kilala sa mga makukulay na tela, tradisyonal na musika at lutuin na nagtatampok ng mga pagkaing tulad ng biryani at sati. D. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ng Luzon Island at kilala sa maanghang na lutuin nito.
kabilang ang mga pagkaing tulad ng laing at Bicol Express. Nakasentro ang kulturang ito sa kabiserang lungsod ng Maynila at sa mga nakapaligid na lugar. Kilala ito sa mga tradisyonal na katutubong sining tulad ng sayaw ng tinikling at mga lutuin nito na kinabibilangan ng mga pagkaing tulad ng adobo at sinigang. Narito ang mga tamang sagot. 1. B, pangalawa E, pangatlo D, pang-apat A, at pang-lima ay C. Lakbay nilay. Sagutin ang sumusunod na tanong. Saang lugar sa Pilipinas ang gusto mong marating o mapuntahan? Bakit gusto mo itong puntahan? Anong mayroon sa lugar na ito na wala sa ibang lugar? Anong mabuting gawi ang iyong ibabahagi at ipapakita kapag marating mo na itong lugar? Para sa pagsusulit, isang mabuting gawi ng Pilipino noon na ginagawa mula Luzon hanggang Mindanao, kung saan maririnig ang boses ng binata sa pag-awit upang maipahayag ang kanyang pag-ibig sa dalagang kanyang napupusuan. A. Harana, B. Ligaw, C. Sayaw. Pangalawa, isang mabuting gawin ng mga Pilipino saan man lugar sa Pilipinas na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Tinutukoy nito ang pagkuha sa kamay ng nakatatanda at ilalapad sa noo. A. Pagkikipagkamay, B. Paghalik, C. Pagmamano. Pangatlo, anong mabuting gawi ng mga Pilipino ang malimit na isinasagawa dati kapag ang magkasintahan ay nagkasundong magpakasal? A. Pagsasalo-salo, B. Pamamanhikan, C. Pagbabayanihan. Anong mabuting gawin ng mga Pilipino ang pagsasama-sama, nagtutulungan ng mga magkapitbahay o magkakaibigan? Madalas itong mangyari kapag lilipat ng ibang lugar ang kanilang kababayan. A. Bayanihan, B. Simbang gabi, C. Piesta. Anong mabuting gawi karaniwang ginagawa ng mga Pilipino upang ipagdiwang ang araw ng lalawigan o pasasalamat sa pagkakaroon ng masaganang ani? A. Pagdiriwang ng kaarawan, B. Pagdiriwang ng kasalan, C. Pagdiriwang ng piyesta. Anong mabuting gawi ng mga Kristiyano ang karaniwang ginagawa ng 9 na gabi bago sumapit ang Pasko? A. Pamimigay ng regalo, B. Pagsisimbang gabi, C. Pangangaroling. Ano ang tawag kung saan ginugunita sa pamamagitan ng dula at nagbabalik loob ang mga Kristiyanong Pilipino sa pinaniniwalaan nilang tagapagligtas? A. Sakripisyo, B. Semantiko, C. Senakulo. Anong mabuting gawi ang sumasalamin sa kulturang Pilipino kung saan nagnanais na magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba? A. Pakikisama, B. Pakikisalamuha, C. Pakikibaka. Anong tawag kung saan inaalala ng mga mananampalataya ang mga sumakabilang buhay? A. Flores de Mayo, B. Semana Santa, C. Undas. Anong mabuting gawi ang pagdiriwang sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Birheng Maria? A. Flores de Mayo, B. Semana Santa, C. Undas. Paano mo matitiyak kung ang isang gawain ay tama? A. Ito ay nagpapakita ng maayos na pakikitungo sa kapwa. B. Ito ay nagpapakita ng mali sa kapwa. C. Ito ay nagpapakita ng pagiging magulo sa bahay. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran sa mga destinasyon ng turista. A. Nagtatapon ng basura sa tabi ng mga nakatalagang trash bins. B.
tumutulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga destinasyon ng turista. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng mabuting gawi sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar. A. Sisigaw at sisigaw ng malakas sa sobrang tuwa. B. Tahimik na magpapakuha ng larawan. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran ng isang makasaysayang bantayog. A. Sulatan ang pader ng walang pahintulot. B. Ibabahagi ang kaalaman sa bantayog sa mga magtatanong. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa ating kinabukasan na maging makasaysayang tao sa hinaharap. A. Mag-aaral ng mabuti at susunod sa batas ng bansa. B. Sumama sa mga kaibigang laging naglalaro ng basketball at hindi gumagawa ng takdang aralin. Bukod sa mga magaganda at makasaysayang lugar sa Pilipinas na gusto mong dalawin at mapuntahan, tukuyin ang isang bahay ng iyong kamag-aral, ang nais mong dalawin at unang puntahan. Pangalan ng kamag-aral, bakit gusto mo itong puntahan at dalawin? Ipaalam sa kamag-aral na nais mong pumunta sa tahanan niya at itanong kung anong mga alituntunin sa pamayanan at pamilya nila ang dapat alam mo at dapat sundin.